Ito parang magtatagal ang click lever nito kasi tingnan mo naman ang click lever niya. Oh. Nasa labas yung groove. Maganda to. May tumalo na. Ito, pinapakiramdaman ko po mga ka-Promdi yung init niya. Kung madali ba siyang mag-absorb. Ayan, DLC daw ha. DLC. Solid to. Malakas ang motor. Hindi basta-basta nag-iinit ang blade dito mga ka-Promdi. Ito na nga ang tumalo sa lahat. Marami na akong clipper pero parang dito ako mapapabilib. Handing-handi, maliit lang. Ayan o. Napakaliit lang niya. Hindi ka mahihirapan kahit binatilyo ka pa nito. Ito mga ka-Promdi. Pinakikiramdaman ko kung talagang tunay yung pagka-DLC nito. Hindi basta-basta nag-absorb ng init. Pagkatapos yung blade dito mga ka-Promdi ninyo ha, hybrid na siya, paliit na talaga siya oh, solid. Ito kanina ko pa ha, ilang minuto na akong pinapatagbo siya, solid to. Ito na talaga ang tumalo sa mga clipper ko, hindi nag-absorb madali ng init ito. Maganda to, recommended ko ito sa inyo. Hindi kayo lugi dito sa clipper na to. KMA 904, matindi yan mga ka-Promdi. Solid, ang talas, malakas ang motor, tahimik. Hindi garal-gal smooth. Hindi basta-basta nag-iinit. Ayun o. Ayun mga ka-Promdi, share ko ulit sa inyo yung binili kong clipper. Samahan nyo ako, no? Unbox tayo nito, tsaka try natin kung anong specs bang meron si clipper na binili ko. Unbox ulit natin to. Isang sandata na naman mga ka-Promdi. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung sino ako po si Promdi Barber. Nag-unbox po ako ng mga gamit na para sa mga barber shop. At isa rin po ako sa nagtuturo kung paano gumupit ayon sa aking nalalaman at na-experience. So ito na. Samahan nyo mga ka-Promdi, no? Si KMA, yun, dagdag na naman sa sandata mga ka-Promdi. KMA, maganda to mga ka-Promdi kasi ito nakikita ko sa ibang mga barbero din. Kaya binili ko. Ito si KMA na, ano nga pala ito? Tingnan natin yung kanyang pangalan. Ito ay si KMA 904, no? Mga ka-Promdi. KMA 904, parang si si Saber eh. Parang si Saber. So meron siyang DLC blade. Specs nito, meron siyang DLC blade. Tapos meron siyang 11,500 RPM. Ang lupit nito mga ka-Promdi. Meron siyang 11,500 RPM. Karamihan sa nakikita kong power ng clipper mga ka-Promdi, kahit mag-magnetic man yan, nasa 10,000 lang ang meron ako. 10,000, tapos 10,000. Pero ito mga ka-Promdi, ang lupit. 11,500 RPM. Ang tindi mo. So tingnan pa natin yung kanyang specs dito. Meron siyang LCD indicator. Ito, makikita nyo, meron siya ditong naka-LCD indicator, no? May 100 na nakalagay na. Tapos meron siyang charging base. DLC na rin yung kanyang blade. Ano pa ba? Tingnan natin mga ka-Promdi ha. Baka meron ba tayong hindi alam dito sa kanya. Meron din siya mga clipper guard. Tapos meron siya oil mini brush. Tingnan ko lang dito mga ka-Promdi yung kanyang specs pa na iba. Meron siyang milliamp hour na power capacity battery. 2,000. Ayun lang mga ka-Promdi. Malakas ang motor niya, pero ang kanya battery capacity 2,000 lang. Hindi man lang ginawang 3,000 o 2,500. Madaling maluba to pag gaganon kasi malakas ang makina dito mga ka-Promdi. Meron din siyang power na 10 watts. O malakas nga mga ka-Promdi. Power pa lang 10 watts na. Charging niya is 2.5 hours i-charge. Tapos 150 minutes niyong gagamitin. Ilan din yun? 150 minutes gagamitin, 2.5 hours niyo siyang i-charge. So yun lang. Tingnan natin siya mga ka-Promdi. Si KMA 904. KMA 904. Tingnan natin siya. Malupit, 11,500. Ngayon pala ako makakagamit ng ganito kalakas. Pero tingnan natin siya. Ganda ng box ito. Mga box ni KMA talaga, kulay dilaw na mga ka-Promdi. Yun, no? Unang bungad pa na mga ka-Promdi. Manual agad, si KMA, no? Tapos ito. Marami siyang clipper guard dito. Ayan, no? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na clipper guard. Meron siyang 0.5. Ayun, no? Meron siyang 0.5. Tapos meron siya charging cable, Type-C. Ang port niya, maganda. Puro Type-C na lumalabas ngayon mga ka-Promdi. Ito nga, meron siyang oil dito. Maganda yung mga oil dito ngayon ni KMA. Malalaki na. Dati, mga ganyan lang, oh. Kaliliit. Ito maganda. Meron siyang charging base. Pero mga ka-Promdi, gaya na nangyari sa akin sa KMA ko, na 2373, may charging base din yun. Kaya lang, pag nasagin nyo, patay. Bagsak talaga. Yari ang blade. O kaya yung clipper nyo, mababasag din, mabubungi. O kaya mabibiyak. Ito siya, no? May charging base si KMA. Ito na. Tapos wala na rin dito. So, ganitoin ko muna. Baba natin to para kita nyo rin. Baka meron pa sa baba. Wala na mga ka-Promdi. Wala na siyang kasama. So, ipatayo natin si KMA. Ganyan. Para nakita natin yung display niya. Ito nga.
2, 4, 6, 8. 8 ang kanyang clipper guard. 0.5, number 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang 7 ba to? Hanggang 6 lang. So, ito na. Yung iba, may cup dito, may takip. Ito, wala. Palibutan ko muna siya mga kaprondi. Ito, parang saber. Palibutan ko muna siya. Yung metal, purong metal siya mga kaprondi. KMA 904. KMA 904 mga kaprondi. Yung, ayan, puro metal siya. Full metal. Ito yung kanyang switch button, no? Ito. Tapos dito, wala na naman siyang sabitan. Iba kasi kahit may dock stand daw, charging base, may dock stand. Tapos ito yung kanyang dalawa. Mga kaprondi, meron siya ditong saksakan. Ayan, dito pala dalawa. Kasi ito para dito. Ayan, para dito. Ayan, iba kasi USB lang din eh. Ayan, ayan, dalawa. Tapos meron dito, USB port. Dalawa, charging port niya. Isang USB, tsaka dito, yung plug. Tapos, ewan ko lang kung mayroong LCD. Meron nga palang LCD display to. Maganda. Maganda. Ang kanyang blade is naka-taper blade. Pero parang, may click lever. Maganda-ganda. Parang hybrid na rin. Sobrang nipis na rin mga prondi, Sobrang nipis na rin dito. No? Parang hybrid to ng taper tsaka fade blade, mga prondi. Tapos ito yung click lever niya. No, naka-open kanina. In-open ko. Tayo natin kung ilang click lever o adjustable. 1, 2, 3, 4, 4 na click lever adjustable, Ganda. Siguro sa lahat ng click lever ni KMA mga kapromdi, dito ako bilib sa kanya. Ang ganda ng click lever nito, tsaka metal. Di katulad ng iba na plastic. Maganda siya, Magandang click lever nito, tsaka handy. Maliit lang siya mga kapromdi, Maliit lang ang clipper na to, Bagay ito sa ating mga maliliit ang kamay, Salong-salo mo, saktong-sakto lang yung kanyang bigat kahit full metal. Ito medyo may pagka-plastic dito pero ito metal to. Tapos ito transparent ng konti, Gray na transparent. Ayan mga kapromdi. Maganda siya. Pero ito, try natin baka natatanggal to. Yun, natatanggal nga mga kapromdi. Ito maganda. Kasi hindi mo na siya tatanggalin sa kanyang blade pag linisan mo. Tanggalin mo lang itong kanyang clipper cap. Ito, ayun Ayun Diba? Yan, lilinisan mo na. Diba? Pero pag gusto mong hindi masyado mabukan, syempre, lagyan mo nito. Magnetic pala ito mga kapromdi. Magnetic, ayun Magnetic, ito. Maganda. Kung gusto mo naman wala, pwede. Pero kung ako sa inyo, para hindi malagyan lagi ng buhok, takpan nyo. Siyempre, di ba, nagugupit. Tanggalin nyo lang kapag maglilinis kayo nito pag mga barado na, Maganda. Swabing sabi ito. Maganda. May nakalagay siya dito na exclusive to Mr. Tony. Mr. Tony, 10 watts, 2,000 mAh battery, 11,500 RPM. Ang ganda ako dito sa clipper nito. Maliit lang, handy, parang nasa kanya na lahat pati power So, maganda dito kasi may clip, may may power on na clip. Ayun tanggalin natin. Yung tanggal nito. Tanggalin natin, nahirapan. Yung pala. Ayun May lock pa siya mga kapromdi. Maganda to, safety. So, tingnan natin. Malakas ba? Ayun. Inon ko na, Ayun. Baba natin yan, Tahimik. Ito yung kanyang LCD indicator, power. Power lang nandito, wala yung kanyang RPM, RPM 904. Tahimik. Ito yung maganda mga kapromdi. Kahit malakas ang motor, tahimik. Tahimik siya mga kapromdi. Kahit malakas ang motor nito, tahimik. Malupit. Ang galing kasi yung ibang mga clipper mga kapromdi, pag malakas ang motor, masyadong maingay. Garalgal na. Ito, solid si KMA. Bilib na ako sa mga KMA na ngayon. Solid to. Tahimik din. Napakagaan. Kahit metal, hindi masyadong mabigat. Saludo. Tapos DLC na yung kanyang blade. Ewan ko lang. Kung talagang matalim ba talaga. At saka, hindi masyado nag-absorb ng init. Kasi itong mga DLC, andun yung hindi masyado nag-absorb ng init. Pagkatapos, kahit hindi nyo ihasa, busa na raw siyang tumatalim. Ewan ko lang to, Tingnan natin mga kapromdi, yung test performance nito. Kuha tayo ng buhok. As usual, ito yung buhok natin, Kuha tayo dito. Baling madumihan na naman tong table natin. Ay, tingnan ko muna to. Eksakto, ayan mga kapromdi. Sakto nga pala sa kanya, Ayan, Eksakto, fit na fit. Fit na fit sa kanyang charging base. Tayo muna. Saktong-sakto. So ito, makapal na naman. Ayan, Gaano kakapal? Ayan, Diba? Makapal. So para sigurado tayo kung maganda ba siyang gamitin, close lever muna tayo, Close lever tayo, syempre, makapal. 11,000 RPM ka, 11,500 pala, tingnan natin, May bubuga ka dito sa makapal na to. Ito,
Siniksik natin mga promdi, siniksik natin to. Sanggala, ang lupit nito. Talaga naman, walang masabi. Matindi, yan mga promdi. Matindi. Tingnan nyo naman, tingnan nyo. Ang tahimik pa. Grabe, tas-tas talaga. Tapos, i-open lever natin. Fully open lever. Kasi yung iba, pag naka-fully lever mga promdi, ano yan, medyo mapurol lang konti. Tingnan natin dito, no? Open lever, ha? Kamo, fully, tingnan natin. Ang kapal nito, ha? Tingnan mo sa kapal, oh. Pwedeng, grabe. Bilib na bilib ako dito. Pangalan ko, itataya ko dito. Recommended ko ito mga kapromdi. Solid. Open lever yan ha. Solid. Saan ka pa? Jesus, mapapabili pa yata ako ng ganito. May tumalo na kay Medyo. Hindi sa pagano may tumalo na kay Medyo. Si M10 Plus ko, may tumalo na. Ito na ang tumalo. Ito na ang tumalo kay M10 Plus ko. Di sa pagano. Sobrang tala ng blade. Tsaka malakas ang RPA. Parehas 2,000 mAh din siya ng M10 Plus ko. Ang ganda pa ng click lever nito. Ang problema lang kay M10 Plus ko, yung click lever, laging nasisira. Ito, parang magtatagal ang click lever nito. Kasi tingnan mo naman ang click lever niya. Oh. Nasa labas yung groove. Maganda to. May tumalo na. Ito, pinapakiramdaman ko po mga kapromdi yung init niya. Kung madali ba siyang mag-absorb. Ayan, DLC daw ha. DLC. Solid to. Malakas ang motor. Hindi basta-basta nag-iinit ang blade dito mga kapromdi. Ito na nga ang tumalo sa lahat. Marami na akong clipper pero parang dito ako mapapabilib. Handing-handi, maliit lang. Ayan o. Napakaliit lang niya. Hindi ka mahihirapan kahit binatilyo ka pa nito. Eto mga kapromdi. Pinakikiramdaman ko kung talagang tunay yung pagka-DLC nito. Hindi basta-basta nag-absorb ng init. Pagkatapos yung blade dito mga kapromdi ninyo ha. Hybrid na siya. Ano siya? Palit na talaga siya oh. Solid. Ito kanina ko pa ha. Ilang minuto na akong pinapatakbo siya. Solid to. Ito na talaga ang tumalo sa mga clipper ko. Hindi nag-absorb madali ng init ito. Maganda to. Recommended ko ito sa inyo. Hindi kayo lugi dito sa clipper na to. KMA 904. Matindi. Ayan mga kapromdi. Solid. Ang talas, malakas ang motor. Tahimik. Hindi garal-gal magano. Smooth. Hindi basta-basta nag-iinit. Ayun oh. Siguro mapapabili pa ako ng ganito. Wala na. May tumalo na sa Medyo. Ito na talaga. Lahat na magaganda nandito. Lahat na magagandang hinahanap mo sa clipper, nandito na. Hindi kalakihan, hindi kabalkihan. Tahimik, malakas ang motor. Pero ang gusto ko lang dito, sana, napalaki nila yung capacity ng battery kasi malakas ang motor. Siyempre, madaling magbaba yung nito, battery. Pero ito kanina ko pa oh. Solid na solid, hindi pa rin umiinit. Bilib na ako sa iyo. Ang lakas. Hindi kayang pigilan, mga kapromdi. Hindi mo kayang pigilan dito. Pag mahinang klaseng clipper mga kapromdi yung motor, kaya mong pigilan to dito. Humihinto. Ito hindi. Malakas talaga. Yan oh, hindi pa rin umiinit. May tumapos na. Sorry na lang kay Medyo. Ito nang tumapos. Si KMA. No? Yan, inoon ko pa rin ha. Nga pala, tatanungin nyo. Kapromdi, magkano mo ba nabili yan? Ito, nabili ko lang mga kapromdi, no? Nasa 1,000 plus ko lang to binili. 1,000 plus ko lang to binili. Hindi ako na lugin-lugi dito kasi sale ko binili, di ba? Huwag ko na sasabihin yung eksaktong price, basta 1,000 plus. Para hindi naman lugi yung mga nagbebenta nito. 1,000 plus. Hindi ka na mapapahiya, no? Hindi ko na sasabihin kung magkano yung plus ko, pero 1,000 plus lang to. Kung ako sa inyo, sa dami nyong na pinagpipilian mga clipper, maraming lumabas. Isa ito, no? Medyo tayo, okay tayo kay Medyo, pero ito, may tumalo na. Dito talaga. Ultimo sa blade. Dito na ako. Meron kayong Medyo, meron kayo ng ganito, na KMA 904. Ganun. Hindi ko ibibitin ito. Sa power na ako. Walang-wala si Medyo dito. Hindi sa pagano. Walang-wala. Hindi ko pa nagagamit, pero na-testing ko dito mga kapatid. Solid. Itataya ko pangalan from the barber dito. Kahit sabihin nyo pa ako ng mga comment na tapos KMA lang. Oh, kung pera lang pag-uusapan, budget lang, dito ka na. Hanggang ngayon, wala pa rin kainit-init. Ayan hindi ko pa to pinapatay. Wala pa rin kainit-init. Itong blade pa lang, for the first time mga kapromdi, itong blade pa lang na KMA na to, DLC, ang nakita kong hindi masyado nag-absorb ng init. Ito pa lang. No? Sa lahat ng KMA na meron ako, ito pa lang. Kaya gusto ko sana magkaroon sila ng spare parts ni KMA na ganito. Para may ilagay ko sa mga KMA ko na brand. No? Ito, talagang hindi nag-iinit. DLC, naniniwala na ako. May KMA ako, yung nabungi, pero umiinit pa rin yung mga kapromdi. Kasi malakas din yun, 2373, no? Ito talaga. Mas dito na ako bilib sa inyo. Kung bibili ako, mahal yon. Ito, hindi ko dinidiscourage si 20. Talagang okay na gamitin yon. Slim din. Pero kung presyo lang ng pagbabasihan, dito ka na.
Ang ganda pa oh. Nabubuksan mo pa oh. Diba? Lahat ng naiisip mo sa clipper nandito na. May charging base, no? Wala lang siyang nakalagay na charging port, charging adapter. Pero pwede na 'yon. May mga charger ka naman diyan na magagamit dito na. Ang lupit mo, KMA. Sana gumawa ka pa ng mga ganito. Kahit copycat lang 'to, yung sikat na pangalan na clipper. Hindi ako bibili noon. Kahit may pambili pa ako, dito na ako. Siyempre, doon tayo sa lagi tayong mas mura, di ba? So hanggang dito na lang. Abangan nyo yung aking actual test performance nitong KMA na to. Sana'y nagustuhan yung pagre-review ko nito. Sana'y like kayo, subscribe, follow lagi sa mga social media ko para lagi ko yung updated. Hanggang sa muli, 1,000 plus lang. KMA 904. Solid. Tataya ko pangalan ko dito mga kapatid. Mag-avail ka ng ganito. Solid to. Wala pa rin kainit-init.